Bali sir, base na kayo rito sa Opo, Pilipinas sa Pilipinas po. Ilang buwan na? Taon na? Gana? 4 months na po ako ngayon. Okay, okay. So, anong pinagkakaabalahan mo rito, sir? Nagbe-business dito. Yung wife ko, sunod ako naman sa province, sa Iloilo. Kaya nung mag-ano ako sa inyo, sabi ko after ng balik ko galing Iloilo. Okay, okay. Bumalik ako ng Saturday, kaya nag-chat na ako sa inyo yata nung last day, no? Baka pag gusto mo mag-business, sir, ng vapor blasting, ha? Sige, walang problema. Familiar ka ron sa mga blasting? Hindi pa naman. Yung parang binabakbak yung pintura, yung kalawang ng isang bagay. Kasi yun ang another business ko. More on, kasi di ba maraming nagmumotor. Normally, mga nagmumotor nagpapaset up. Mga tropa ko rito. Ayun. Vapor blasting pag send ko sa'yo. Sige po. Sige. Okay. Yeah, walang problema. Okay, mga Airsoft. Sir Robert, hello sir. Okay, no? So, inimbitan niya tayo rito kasi nagustuhan niya yung ZZ Shadow, no? The Everyman's Dream, the Shadow 2. Ito yung rare version. Yung naka-magwell. Ayan, makita mo. Ayun, sir. Ibang-iba talaga ang performance nito kumpara mo sa Glock mo. No? Kaya na nahawakan ni sir, talagang napansin niya solid eh. Sir, bago natin i-review and unbox, check nyo muna. Yan. Final touch. Jackie. Solid talaga ang CC Shadow, sir. Ito yung sa ano niya. Discuss ko sa'yo, sir. Okay. CC Shadow 2 Red. Ito yung rare version. Medyo layo ka para. Ito yung rare version. Ito, tinatanong mo kanina, full metal, full steel. Especially yung laman loob niya. Kaya yung CC Shadow, pwede siya sa lahat ng klase ng gas. Number 12, number 14, at saka yung wala kaming dala, yung CO2. CO2 ginagamit yun sa mga airgun. Pero dito, kayang-kaya yon. Yung Glock mo, sir, wag ka ma-offend, hindi niyan kaya yung 14. Pag ginamitan mo ng 14, gagana siya. Kaya lang, possible mag-crack siya, masira siya. Ayun ang ginagamit ko yata yung 14. Wag 14. Kaya ayun, nagkaroon ng sira, di ba? Oo, yung unit. Ano ba? Bakit ba nasira yun? Nalaglag? Or nalaglag siguro yung magazine. Pero 14 ang ginagamit ko. Check ko yung battle, ha? Sandali. Sige, sir. Sige, para mas maganda. Sige, sir. Yan si Sir Robert. Narinig niyo, OFW. Kasama rin si Sir June Magsido. Yun yung tropa niya. Yun yung nag-refer, na-endorse sa atin. Yan, number 14 ang gamit mo, sir. Iwasan mo na yan. Actually, pwede mo yan gamitin dito. Kasi sabi ng pamangkin ko nga, 14 ang gagamitin. Pero 10 seconds pa. Grabe, no? Wag 14, mawawarak yan, kawawa, sayang yung unit. Sayang yung unit. Hindi talaga niyan kakayanan. Kasi sir, wag ka ma-offend, China siya. China yan. Ang China kasi, ang ginagamit niya materials is recycled alloy. Not basal alloy. Ito po sir, napakatindi nito. The Everyman's Dream nga no? Shadow 2. Kumbaga, makikita mo naman yung diferensya ng presyo. Malayong-malayo talaga. Tapos sir, itong unit na to, in-upgrade na namin. Kaya kung mapapansin mo, kailangan mo lang mag-gas dito 2 seconds. Dahil naka-upgrade na to, naka-fixed barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer pad, at higit sa lahat, naka-hop-up rubber. Okay. Meron pang isang upgrade na hindi namin kinakabit dito. Yung anti-freeze nozzle or big bore nozzle. Yung dalawang nozzle na yun, may pagkakaiba yun. Anti-freeze nozzle, anti-freeze, hindi siya nagyayelo, ginagamit siya sa competition. Okay. Kung talaga makikipag-compete ka sa shooting range, yun ang gamitin mo. Pero, yung big bore naman, more on power, more on lakas. Pag naka-big bore nozzle ka, malakas talaga yung unit. Pero ito, naka-stock lang na nozzle to. Pero enhanced nozzle. Na-enhance na, kumbaga sir, kumbaga sa motor, na i-port and polish na natin yung block niya. Kaya okay na rin to, sir.
May downside kasi ang paggamit ng anti-freeze at saka big bore. Pero yung ordinary niya, okay na yun. Mag-enjoy ka na lang. Again, 12 kg, 14 kg, CO2, kayang-kaya, pwedeng-pwede rito. Okay? Discuss ko muna to, sir. Meron kang free na bala, which is 0.20 and 0.25. Yung 0.20, okay na to kasi sa space mo, hindi naman ganong kalakihan, aabot na to ron ng straight. Medyo magwawabol lang to kung nasa outdoor ka. Okay. Kung nasa outdoor ka naman, gamit ka ng mas mabigat, yung 0.25, para ma-achieve mo yung diretsong flow ng bala. Okay? May downside lang to, ito super long range, layo, kung walang hangin. Ito naman, medyo shorter range, let's say nakaka 40 meters to, ito mga 30. Pero malayo na yun. Oo, malamang sa malamang, hindi ka naman magta-target ng gano'n, di ba? Oo. Kaya okay na yun. Tapos sir, nasan ka man, halimbawa sabi mo kasi Iloilo, halimbawa na timing, nagka-problema yung unit, tawag ka lang agad sa amin. Ang unit lifetime warranty, pag nagka-problema, tawag ka lang. Kaya natin gawang paraan. Kasi. Asya naman ha? Oh, kasi no. Okay, lifetime warranty, basta nagka-problema, kahit kailan sir, 2 years, 3 years from now, nagka-problema, pasok yan sa lifetime warranty. Okay? Okay, ngayon, dako na tayo dun sa proper na paggamit, no? Ang tawag dito sir, may reloader. Look, Ayun. yeah. Ang tawag dito is silicone oil. Ito yung pang-maintain na ginagamit natin. Reloader, na? Loader na. Silicone oil, wag po pa tayong gagamit sir ng WD-40. Okay, sir. Actually, yung Glock mo, mas mapapatagal natin yung buhay kung gagamitan mo din nito. Okay? So natin. Okay. Number 1 na kailangan nating lagyan sa unit natin is the magazine. Press lang natin ito sir. Kanina tinatanong mo, ito yung safe niya sir. Safety. Ma-access mo siya pag, ayan. Okay. Then, unsafe. Okay? Ayan, hammer, slide stopper, slide. Ito CNC aluminum to sir. Kaya napakaganda ng detalye talaga niya. Okay? Number 1, ang kailangan natin lagyan is ito sir. Press the valve, pindutin natin, and saka mo siya isprayan. Hindi lang sir. Kailangan mong i-press yung valve para yung open siya. Okay. Yung oil papasok. Pag hindi mo siya prines, nandyan lang yung oil. Pag tinaob mo, tutulo lang. Akin na, look. Akin. Then, next natin, sir, output valve to, di ba? Inlet valve, ito. Okay. Sprayan mo lang. Wala kang pipindutan, sir. Yung sa Glock mo, ganun din, ha? Papahiram ako, sir. Yan. Ayan. Ito sa Glock mo, sprayan mo lang rin to. Then, sprayan mo. Tapos, dito rin. Okay? Ayan. Ayan mo na yan. Ngayon, sa unit, sa Glock, makikita mo, hiramin ko muna yung Glock, sir. Sa Glock, i-sprayan mo, number 1 dito, sa ibabaw. Okay? Then, ikasa mo, ilak mo to, then, isprayan mo siya dito, yung itim. Okay na yan, sir. Tapos, release, then rest. Okay. Mamaya, i-fire din natin yan. Ito, sa unit naman, yun, ini-sprayan sa ibabaw. Ito, hindi na kailangan sa ibabaw. Kasa mo lang, ilak mo to, then, spray dito sa itim, sa nozzle. Okay na yun, sir. Ngayon, every laro mo ba mag-i-spray ka? Hindi, sir. Hanggat napapansin mo makintab pa siya, ibig sabihin, lubricated pa siya. Okay. Hindi mo kailang mag-spray ng every laro. Safe to say na every 15 magazine. Tuwing ika-15, saka ka mag-i-spray. Okay. Okay? Ngayon, huwag mong hatakin ito pababa. Mapupudpud kasi siya sa loob. Okay. Ang gagawin mo, hatakin mo itong slide. Ayun. Tapos, from the Glock, itong Glock walang hammer. Wala po. Hindi mo nga malaman kung nakakasa na ang Glock, di ba? Ito meron. Pag nakababa to, ibig sabihin, naka-engage. Delikado yan, sir. I-rest mo muna.
Ayun. Okay, bago tayo magpasok ng magazine. Okay, dako na tayo rito. Meron ng gasto. Maglagay naman tayo ng bala, sir. So, maglalagay ng bala, hatakin mo lang po ito pababa. Tapos, iwasan mo lang na mabitawan. Possible din kung bakit nasira yung isa, baka ganun na nangyari. It's either nalaglag or nabitawan, nabasag. Okay? Para safety, hatakin mo konti. Then, ilagay mo yung right thumb mo rito. Ikalang mo. Para kung mabitawan, dito siya tatama, sir. Okay? Hatak. Dire-diretso all the way. Tapos, dito ilalagay yung bala, sir, sa part na maluwang. Pump lang po. Meron kong ganito? Wala. Wala. Okay. Pump lang tayo. Maximum rounds na pwede mong ilagay dito is 27 plus 1, bali 28. Pero ang recommended ko lang, sir, is 20 to 23 para yung spring hindi naman masira. Hindi gamit na gamit. Yeah, mabilis kasing masira yung spring pag laging nakapipi, nakasagad siya. Ngayon, pag may booming ganyan, kalugin lang natin, sir. Okay. Ayan. Kailangan left, right, left, right, left, right. Walang bungi, sir. Lagyan din natin yung Glock mo, sir, ha? Sige lang. Para ma-test fire mo rin. Okay. Hatakin natin to, then lagay natin dito. Dito po lalagay yung bala, pump lang po tayo. Okay, ganun pa rin. Ito maximum niya. Actually, ito 26 plus 1, 27. Ito, 27 plus 1, 28. Okay. Okay lang na punuin. Basta, ipuputok mo right away. Pero kung halimbawa, maya-maya mo pa ipuputok, huwag mong isagad. Okay. Okay. Actually, mga ka-airsoft, yung Glock hindi sa amin binili. Kaya lang, pagpunta namin dito, nasira yung maglip niya ito. So, no choices, sir. Hahanapan ko siya ng maglip dun sa mga stock natin na compatible. Pero for the meantime, bumili siya ng extra mag. Okay? So, ayan na. Meron ng laman to. Ngayon, magpa-fire na siya. Saan ka magpa-fire? Pwede naman dito. Bubuksan ko lang. Ganun. May karton ba o baka hindi magba-bounce back? Lalagyan ko ng karton. Sige, sir. Kung may karton po tayo. Sabi mo. Sige na. Glock niya, no? This is a, hindi ako nagkakamali, ENC, no? Na Glock. Okay naman siya, kaya lang, kung ipapantay mo talaga siya sa kay ZZ, hindi niya, kumaga tatabunan talaga ni ZZ ito. Yun. Okay. Ngayon, ipa-fire natin to kasi bumili siya sa akin ng magazine. So, mas maganda ma-test fire niya. Pasok natin. Kasa. Ready to fire. Okay, then ito. Ay! Wala pang gas. sorry. Kahit Hindi ko pala ako nakakapag-gas. Sorry. Ngayon, sir, 12 kg, 14 kg. Okay? Ito, pwede mong gamitin sa ZZ. Sa Glock, ito lang. Pero pwede mo rin gamitin sa ZZ. Gamit na lang tayo nito, sir. Okay. Ito na lang kaya, sir. Pwede rin ba to? Sa Glock, hindi to pwede. Oo, sa Glock hindi to pwede, pero nasa sayo. Ayaw nga pala, no? Oo, hindi pwede pang Glock yan. Pang number 12 lang talaga sa Glock. Upside down. Then press down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na yan, 6 seconds. Bakit 6 seconds? Bakit 6 seconds? Kasi 6 seconds lang natin nilalagyan kasi hindi naka-upgrade yung unit ni sir. Pero pag naka-upgrade, 2 seconds. Okay? Ayan. Pasok natin sa magazine. Pasok sa unit. Malakas, sir. Malakas kasi minsan hindi siya naglalak. Okay. Malalaglag. Kaya kailangan malakas. Kasa. Ready to fire, sir. Firing po tayo, sir. Dali lang, sir. Okay. Firing. Sige po. Maubos.
Fairness, may pulso si sir. Groupings. Hindi nagwawala yung bala. Okay, sir. Release muna yung magazine. Okay. Okay, magazine. Then release the slide. Hatak ulit. Then rest. Rest mo muna. Rest. Okay. Ngayon, dito tayo sa CC. Yan. CC, gamit tayo ng 14 kg. No? Actually, sir, yung airsoft natin, mas malakas siya pag nilalaro mo siya under the sun. Pag mainit, pag ganito na walang init, medyo mahina siya. Pero pag mainit, kung mapapansin mo, hindi ganun lumalamig ang magazine. Pansin mo to, lumalamig ang magazine. Ito, sir, di ba? Oo. Kasi walang init na nararamdaman. Pag nasa labas ka, nasa outdoor ka, mas gusto ng airsoft yun. Actually, ginawa yung airsoft pang outdoor. Yan. Ngayon, dahil nasa loob tayo, possible talaga na lumamig yung magazine natin. Kaya sa susunod na magpa-firing ka, medyo painitin mo muna siya. Halimbawa, hindi ka pa tapos, painitin mo muna siya using your body temperature. Okay. So, ngayon, sa CC shadow tayo, pasok natin. Diretso, then press down. 1, 2. Yung CZ, sir, medyo nakakapeke kasi masyadong slanting. Oo nga. Kaya ang gagawin mo, huwag mong susundin yung slanting, huwag mong igaganyan. Kaya i-contra mo. Ayan. Then, okay na. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Ito, sir, isi-save ko. Unsave mo na lang pag magpa-fire ka na. Okay? Firing. Maluwag. Oh, may tumutulo, sir. Sandali. May tumutulo. Higpitan ko lang yung hapa rubber niya. O yan mga airsoft, good thing na rin na nakita nyo to. Pag meron sumusuka, tumutulo dun sa unit ninyo, kailangan ng konting higpit sa hapa rubber. Ito. Kalagin lang natin. Okay. Push forward. Ito yung hapa. Ito. Yan. Kailangan i-turn lang. Meron kang screw? Meron. I-turn nyo lang ng clockwise. Konti-konti lang. No, wag naman sobra-sobra. Konti-konti lang hanggang sa mapansin ninyong stable na yung bala, hindi na tumutol. Okay, ito lang, sir, ha? Ito. Clockwise. Yun. Konti lang, sir. Kumbaga, parang half turn lang. Ngayon, balik na rin natin. Ngayon, obserbahan natin kung wala nang tutulo, dapat dire-diretso na yan. Okay, pasok ulit. Firing, sir. Sige, okay lang yan. Oh, meron pa? Oh, Nakayuko kasi. Ha? Nakayuko si sir. Hindi, kahit na. Dapat hindi tutulo yun. Konti pa. Sa half-up rubber yun. So, bigyan natin siya ng tension. Okay? Okay, so dagdagan natin ng bala. Dagdagan natin ng bala. Okay. So, ulit. Kasa, dapat may tutulong isa. Oh, wala. Okay, sige. Firing, sir. Open slide. Kasi wala nang bala. Then, release the magazine. Then, again, release the slide, hot. Then, rest. Yun. Yung kanina, huwag ka na mag-adjust. Kasi okay na yun, nakuha na natin yung tamang adjustment niya. Pag kasi in-adjust mo pa, mas sasakali niya yung bala. The more na sinasakal niya, the more na hindi rin maganda. Yung pinakasaktong sakal lang. Yung enough lang para yung bala hindi malalaglag. Yun yung half-up rubber. Kasi hindi lang nahigpitan kanina kasi bago ko umalis, pinalitan ko, in-upgrade ko eh.
So, hindi ko ganun nga i-tuning yun. Ngayon, okay na nga i-tuning. Okay, sir. Tapos, yung unit, sir, lifetime warranty. Pag nagka-problema po, tawag lang po kayo. Sir. Right? Shout out, Sir Jun Magsino. Mag-usap tayo mamaya. Tropa niya yun. Kasama niya. No? So, si Sir naka-base na rito. Sir, maraming salamat po sa'yo. Sir, Good morning. thank you. Kunin nga receipt.